Noong isang linggo po, Mr. President, ako po ay dumalaw sa munisipyo ng Claveria sa Cagayan Valley. Kahit po tayo ay abala sa ating gawain dito, ay pinagbigyan ko po na mabisita yung mga magsasaka sa lugar na yon sapagkat una ko po silang nakausap noong 2022, Mr. President. At nung balikan ko sila nung isang linggo ay hindi mo maipinta sa kanilang mga mukha, Mr. President, ang kagalakan sapagkat nakita nila yung kaganapan ng mga ipinangako natin, lalong-lalo na po yung tatlong water impounding dams po na nakatutulong po sa kanilang pagsasaka ngayon. Tatlong barangay po yon, Mr. President, ang barangay Baksay, ang barangay Tabugan at saka yung barangay Union. Nakakaingit po ang nakita ko, Mr. President, sapagkat kagaya naman po ng alam nyo, ako rin po ay lumaking isang magsasaka. Sana yung nakita kong yon ay magawa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Napakalaki po ng iniunlad ng kanilang pagsasaka, Mr. President. Kung di po ako nagkakamali ay nakuha nilang madoble yung kanilang output sa pagsasaka. Tuwan-tuwa po sila at hindi malaman kung paano sila magpapasalamat sa mga biyayang nakamit po nila sapagkat doon po ay nakita nila na ang isang proyekto na hindi kinapalooban ng kahit anong korupsyon. Ganun pala kanya, kapag wala palang korupsyon ang isang proyekto, makikita mo yung pagkakagawa niya at alam na alam mo na ito'y magiging kinabukasan na ng aming mga pamilya. Nakita po nila yung katatagan ng mga OG dams, Mr. President, at saka yung mga irrigation links po na dumaloy sa kanilang mga sakahan. Pagkatapos po ay tumuloy ako sa Pidig, isa pong munisipyo ng Ilocos Norte, Mr. President. Nakita ko po ang isang modernong rice mill na may kasama pong drying facilities. Nainggit na naman po ako sapagkat sa tagal ko po sa aking barangay sa Paniki, Tarlac, wala po akong nakitang ganong pasilidad. Napakaganda po. Kami po nung kami nagsasaka pa po, maraming taon na nakararaan, Mr. President. Nagbibilad po kami ng palay sa plaza po ng munisipyo. Nakikigagawan po sa araw kung para lang po maibilad yung aming mga palay. Kung minsan naman po sa kalsada, ando na po yung daanan ng kung ano-anong mga sasakyan. Sana po ganun lahat ang mangyari sa lahat ng mga lugar natin sa ating bansa para sa ganun ay yung daloy po ng kaginhawaan ng pagsasaka ay maranasan po lahat ng ating mga kababayan. This is the reason, Mr. President, why I rise today to co-sponsor and to co-author the Senate Bill number 1624 or the Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security, AGRICOM Act. As one who grew up to farmer parents and now a proud tiller of a humble lettuce farm in Paniki, Tarlac, Mr. President, this representation has long been a staunch advocate of pursuing concrete and targeted reforms in our agriculture and fisheries sector. Kaya naman noong Agosto pa lamang, Mr. President, sa isa pong pagdinig natin sa mga komite, nabanggit ko na dapat na rin magkaroon ng isang komisyon na titingin sa kalagayan at mga suliraning kinaharap ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. With the creation of AGRICOM, we will undertake a long overdue national assessment and evaluation of what our farmers and fisherfolk need and why they are still left behind. Sa magitan ng AGRICOM, magkakaroon tayo ng isang malinaw na mekanismo upang magrekomenda ng mga konkreto, makabuluhan at makabagong reforma na magpapalakas sa ating mga magsasaka at mangingisda. Magtitiyak ng sapat na abot kayang pagkain sa bawat Pilipino at magtutulak sa Pilipinas na maging globally competitive sa larangan ng agrikultura at pangisdaan. Hindi na bago sa ating kasaysayan ang pagsasabatas ng isang komisyon na siyang tututok sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, Mr. President. Under the EPIRA Law o Republic Act 9136 as amended, a Joint Congressional Energy Commission, JCEC, was constituted to exercise oversight in the implementation of all existing energy laws in the country. Sa larangan naman ng edukasyon, nagkaroon na tayo ng dalawang komisyon na naliksik sa estado ng ating edukasyon
Una ay ang First Congressional Commission on Education na binuo sa ilalim ng Joint Resolution number 02 ng 8th Congress noong 1990. At pangalawa ay ang Second Congressional Commission on Education na naitatag sa ilalim ng Republic Act 11899 noong July 23, 2022. For agriculture, Mr. President, a joint resolution was approved as far back as December 20, 1995 during the 10th Congress, calling for the creation of a congressional commission to review and assess the state of Philippine agriculture. So more than 30 years later, our agriculture sector remains dismal. Ang sabi nga po, kung i-characterize ito, Mr. President, subservience farming na lamang po eh. Ibig sabihin, nagsasaka siya, nagsisikap, nagtityaga, ngunit para sa pagkain lang. Bukod doon, wala na po. Patuloy na nabubuhay sa kahirapan ng ating mga magsasaka. Hindi sapat ng ani at ang patuloy na pagdepende sa importasyon para sa pagkaing bigas ng ating mga mamamayan. Ilan lamang ito sa mga problemang dapat nating agarang masolusyonan, Mr. President. So I join the sponsor in pushing for the creation of this Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we recognize also to co-sponsor the measure, Senator Robin Hood Padilla. Senator Robin Padilla is recognized to sponsor the measure. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw din po sa ating mga kasama. Ginoong Pangulo, buong galang po akong tumatayo upang i-co-sponsor ang Senate Bill number 1624 na nagtatatag ng Agricom na inihain po ng bayani ng magsasaka, Senator Kiko Pangilinan. Sa tulong po ng panukalang batas na ito, ang usapin ng pambansang seguridad sa agrikultura at pagkain ay nabibigyan tugon, kung saan ang mga panukalang reforma ay nakasentro sa mga magsasaka at mangingisda na siyang labis na naapektuhan ng magulong sistema at hindi nagtutugmang mga programa. Ang Agricom ay hindi lamang dagdag ahensya, kundi pag-aayos ng direksyon ng agrikultura sa bansang mayaman sa yamang lupa at yamang tubig. Napapanahon na para sa isang komisyong magsusuri ng mga polisiya at gastusin ng sektor ng agrikultura at pangingisda upang palakasin ang koordinasyon nito sa pamahalaan at maglatag ng malinaw na reforma. Malaking tulong din ang panukalang research arm ng Senate Bill number 1624 sa pagsisiguro na ang programa ay nakabatay sa datos at panukala ng mga eksperto at practitioners na may angkop na kasanayan sa larangan ng agrikultura. Bilang mambabatas, naniniwala ako na ang food security ay responsibilidad ng pamahalaan. Ang Agricom ay kailangan sa kalutasan ng laban sa gutom ng mamamayan katulad po ng talumpati ng ating bayani ng agrikultura, Senator Kiko Pangilinan. Dahil dito, buong tapang kong sinusuportahan at kinuko-sponsor ang Senate Bill 1624. Maraming salamat po. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. To allow our colleagues to study the measure further, I move that we suspend consideration of the measure. Consideration. I'm sorry. Do you want to give a co-sponsorship speech? The lady senator from... Yes, Senator Lori Ligarda is recognized. Please. Mabagal yung staff. No, I have prepared message. Thank you, Mr. President. I rise to co-sponsor Senate Bill number 1199, which proposes the creation of a Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security, or AGRICOM. For decades, our agriculture and fishery sectors have been weighed down not by a lack of laws or programs, but by fragmented implementation, overlapping mandates, and the absence of a coherent, whole-of-government approach. Agencies operate in silos. Policies often move in different directions, and resources are spread thinly, resulting in low productivity,
persistent poverty among farmers and fisherfolk, and continuing threats to our food security. This measure responds to that structural weakness. AgriCom is envisioned as a time-bound, independent, and data-driven commission that will comprehensively review existing policies, programs, and expenditures in agriculture and fisheries, identify conflicts and redundancies, and recommend targeted, measurable, and actionable reforms. It strengthens Congress's ability to exercise informed oversight and to legislate based on evidence rather than piecemeal interventions. The bill recognizes the interconnected realities of food security, climate change, rural development, and market competitiveness. By promoting coordination among national agencies, local governments, private sector, cooperatives, academia, and civil society, AgriCom provides a platform for integrated solutions that respond to conditions on the ground. At a time when climate risks, supply chain disruptions, and rising food costs place increasing pressure on both producers and consumers, this measure offers a strategic and forward-looking path towards a more resilient, productive, and inclusive agriculture sector. For these reasons, Mr. President, I am honored to co-sponsor with a sponsor, Senator Kiko Pangilinan, and urge our colleagues to support the said measure. Thank you. Thank you, Senator Ligarda. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. With that, Mr. President, move to suspend consideration of the measure to allow our colleagues to study. Hearing no objection, the consideration of the measure is suspended. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we resume consideration on Senate Bill number 1509 under Committee Report number 13. This is the Philippine Geriatric Center. I so move, Mr. President. Any objection? Thank you. Hearing none, consideration of 1509 is in order. Mr. President, I move that we recognize the sponsor, Senator Risa Ontiveros, and to interpolate this distinguished colleague, Senator Jinggoy Ercito Estrada. Senator Risa Ontiveros is recognized to sponsor and to interpolate Senator Jingo Estrada.